Magandang umaga po sa inyong lahat. Akala ko nagkamali ako ng kuwan, nakita ko yung aking ninong Joey. Kita ko kaninang pag-browse ko, diyan sa US. Magandang araw po sa inyo lahat diyan. Magandang umaga po sa inyo diyan sa Team Crowd 1 Switzerland. Si Caroline, ka-chat ko siya. Ang aga-aga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon na tayo po mga kababayan is buhay pa. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng buhay at kalakasan. Kaya salamat sa Diyos. At ang good news, maraming mga papasok. Kay Crowdman, ang dami. Ay, sarap naman ng ganyan. Nasa bahay ka lang, nag-i-incode pero pumapasok ang pera. O, di ba? Pagpapalang pinansyal, pagpapala ng Diyos yan, di ba? Gawa ng bisig ng Diyos yan, gawa ng yung makapangyarihang bisig yan. Siya ang gumagawa, sabi ng Biblia, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya kung halimbawa man, itong bagay na ito halimbawa nag-live ka, katulad ko ginagawa ko nag-live, maraming mga pumasok na pera na mga tao para mag-join. Yung ba yun dahil ba sa akin, dahil magaling ako o kung ano? Di ba hindi? Yan, good morning Brad Fredo Bukoto, yan, morning. Brad, wag kang tumatawag ng sir sa akin, Brad. Sabi ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung ba, halimbawa, nag-live ako, maraming pumasok dahil may nakakita na tao na ganon. Ako ba marunong? Diyos nga ang gumagawa, sabi nga ng Biblia Hindi nga ako ang gumagawa nun kasi dun kundi yung kabutihan ng Diyos, yung bisig ng Diyos, yung paggawa ng bisig ng Diyos. Kasi napagkakamalan ng mga tao ganito kasi mga kababayan kung halimbawa nakagawa sila ng isang bagay ako pa, marunong ako, ganun. Ay, hindi. dapat mong malaman na pag nakagawa ka ng isang bagay na mabuti o kaya maganda sa buhay mo, hindi ikaw ang gumagawa nun, sabi ng Diyos sapagkat ako ang gumagawa sa inyo, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sabi ng Pilipos 2:13. Basahin nyo kasi, magbasa kayo ng Biblia. Diba naman kayo? Good morning, Sir Narciso, yung leader ng Team Crowd 1 International dyan sa Italy. Hanggang ngayon, naka-lockdown pa ang bansang Italy, no? Pinapanood ko ngayong mga video, nakakalungkot, daan-daan na tao ang namamatay araw-araw. Grabe, ganun katindi, no? Kasi dyan sa Italy daw noong nakaraan, matigas ang ulo ng mga matatanda. Pinagsasabihan sila ng gobyerno na wag nang pakalat-kalat, ipakalat-kalat pa. Yan ang nangyari. Yan, tinamaan kayo ng COVID-19 virus, yung coronavirus, kasi dahil dun sa hindi pagsunod ng maayos na ang gobyerno pinagsasabihan na palang wag lalabas, ilabas ng labas. Ayan, sa Pilipinas matutulad yan, malapit nang matulad ang Pilipinas ang tigas ng ulo ng mga Pilipino Ayan, good morning Brad Ariet Roque, magandang umaga dyan sa Tondo, Pride of Tondo. Ayan. Magandang umaga rin kay Sir Eric Ramos, yung aking former professor ng calculus. Nag-calculus din ako nun. Puro kopya. Ay, buti na lang binigyan ako ni Sir ng mataas na grade. Napakabobo kasi sa math. Si Sir Eric Ramos dyan sa Polytechnic University of the Philippines. Professor ko dati ng mga subject na math yan. Kasi ang BS Chemistry kasi lahat may calculus May lahat ng math meron. May differential, may integral, meron kaming ano ba yung isa? Meron kami lahat yan May differential calculus, may integral calculus, tapos yung advanced calculus, anong pangalan nun, isa pa? Kalimutan ko na, no? Pakatindi ang hirap ng subject na yung kurso na BS Chemistry. Napakahirap.
Pero awa ng Diyos, nagtapos ako. Nakapagtapos ako sa awa ng Diyos lang. Nakapagtapos ako, no? Kung ano-anong trabaho ko sa PUP. Janitor. Oh. Gwardiya. Yung taga-lettering na ganyan lang, oh. Student assistant. Taga-laban ng gwardiya. Tagaluto ng gwardiya. Pero awa ng Diyos, kinaawaan ako ng Diyos. Nakapagtapos ako, imagine. Pagpapala ng Diyos yun, di ba? Pagpapala ng Diyos yun. Nakapagtapos ka sa mahirap na bagay, natapos mo, ay hindi ikaw nun, gumagawa nun. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Dapat nating malaman na kapag nakagawa tayo ng mabuti sa buhay natin o kaya nakagawa tayo ng isang bagay, hindi tayo ang gumagawa nun. Ang gumagawa nun yung kapangyarihan ng Diyos. Yung Diyos na ang gumagawa sa atin nun. Dapat ninyong malaman. Kasi maraming mga tao mayabang nakikita ko eh. Ganito, no? Sa bagay, walang alam na katuwiran, no? Acknowledge yung auntie ko, no? Good morning, ang aga, walang alas 4:30 pa lang, sabi niya. Yung auntie ko, Inday Galbi dyan sa Santiago. Ganun talaga, auntie. Ang tao kasi, pag businessman ka, maaga ka talaga. Pag negosyante ka, no? Huwag kang patulog-tulog, pulutin ka sa kangkungan, ano ba yan? Hindi ako ganun eh. Alam niyo po ba, auntie, nung nag-aaral ako sa PUP, tanungin nila sa, dito ka na naman, dito na naman tong aso nang maglalambing. Papaluin kita. Psst. Alam niyo po ba nung nag-aaral ako sa PUP, alas 3 pa lang ng madaling araw, nagja-jogging na ako, tanungin niyo sa PUP. Yung mga gwardiya noon, nakasamahan ko, tulog pa sila. Ako'y nakaligo na. Nakabihis na ako, nakaplantya na ako ng mga damit. Paggising nila at maliligo na sila, nandun ako nagpapahinga. Para sa trabaho ko naman sa umaga, ganun ako kakwan. Hindi mo talaga ako makukuan yan. Kahit nung nag-aaral ako, ante, nung high school ako, alas 3 pa lang paggising nung matanda at inilaw yung ilaw, magigising talaga kaagad ako kasi allergy ako sa ilaw. Pag natutulog ako, kailangan patay ang ilaw. Allergy ako dyan sa ilaw na ganyan. Pag lumiwanag lang sa mata ko, kahit anong oras magigising ako. Hindi ako ganun, no? Ayan. Good morning sa ang Team Crowd 1 France, si Ma'am Sunny Rain, acknowledge ma'am. Si Sis Caroline Generalao dyan sa Team Crowd 1 Switzerland. Good morning bro, watching from Switzerland. Have a nice day. Opo. Yang ilaw na yan, allergy po ako sa ilaw. Yung liwanag. Halimbawa, natutulog ako, patay ang ilaw. Sisindi mo ang ilaw, magigising ako sa ilaw dahil sa liwanag. Alam nyo po ba, na-discover ko. Good morning sir, God bless. As always, pabati naman kami dito sa Pangasinan, San Fabian. Bukas, birthday ko po. Ay, good morning, Brad Noel. Malasan, Happy birthday, May you have many more birthdays to come. Pagpalain ka ng Panginoon at samahan ang iyong pamilya. Ingatan kayo ng nawa ng Panginoon dyan sa Pangasinan, sa laban sa salot na itong coronavirus na ito, Alam nyo, na-discover ko, yung ilaw, kaya pala, yung may kasamahan ako dati, anak ng amo ko ba, yung bata, ayaw niya yung matulog pag may ilaw. Ayaw niyang matulog. Ako rin, ayaw ko rin matulog pag may ilaw. Hindi talaga ako makatulog, mga kababayan, pag may ilaw. Gusto ko patay, madilim. Yung pala, nagpuproduce pala yung ating katawan. Kapag kapatay ang ilaw, nagpuproduce siya yung pangpatulog. Yung, nakalimutan ko na yung black one, na kapag natutulog ka, nagpo-produce yung katawan mo ng ganun para sasarap yung tulog mo. Kalimutan ko na, dapat ni-research ko pala kanina eh. Biglang pumasok kasi sa isip ko dahil sa ilaw eh. Kaya pala yung bata na yon, pagka sabi ng tatay niya, matutulog ka. Papa, sabi niya, patayin mo ang ilaw, ayaw ko yung pala, yung ating katawan pala, pag patay ang ilaw sa gabi, nagpo-produce siya ng parang hormones ba yun? Na kapag natutulog ka, yung hormones na yon, pinapaganda niya lalo yung tulog mo. Kalimutan ko na, search ko na nga dito para ma-lecture ko sa susunod, kailangan kong mabalikan. Yung pala sabi ko, kaya pala ang Diyos, ginawa niya gabi, madilim, para matulog ka. Na yung oras na ikaw pala ay natutulog, nagpo-produce yung katawan mo ng hormones na ganun, para sasarap yung tulog mo sa gabi. Tignan nyo yung kabutihan ng Diyos, ha.
wala akong kamalay-malay ng gano'n, pero sabi ko, oo nga ano, kaya pala yung tao intended na 'pag sa araw magtrabaho ka dahil maliwanag. Yung kasi, yung init kasi, yung araw, yung the sun. Yan pala yung nagbibigay ng tao ng go signal para magtrabaho ka sa umaga. Pansin niyo yung lolo ko noon nakaraan. "Hoy, gising ka na. Umaga na," sabi niya. "Gising ka na. Lumabas na yung araw, hindi ka pa bumabangon," sabi niya. Yang palang araw nagbibigay pala ng go signal sa tao sa araw na magtrabaho ka. Tingnan ninyo Ganun pala yung kwan yan. Kaya yung araw na yan, pagka lumabas ang araw, simboliko yan na magtrabaho ka na. Simboliko yan, yung araw na yan nagbibigay ng command para ikaw ay magtrabaho sa araw. Diba? Kaya nga, mayroong mga research. Ito, nagbibigay tayo. May mga research na kapag yung trabaho mo, ginawa mong gabi, nasisira yung sleeping clock. Yung clock mo, nagkakaroon ng takip yung mga tao. Kasi nga, hindi na normal yung hindi na normal yung sistema ng iyong tulog na imbis na gabi, ginawa mong araw. Baliktad. Nagkakaroon pala ng hindi magandang impact sa kalusugan yan, mga kababayan. Keep up the good work, sir. Good morning and be safe, sabi nung aking former professor. Sir naman, Sir Eric, tatawagin mo po ako. Sir, pambira ka naman, Sir Eric, Sir Eric is my former professor ng calculus. Napakatalino niyan. Pakatalino, Sir Eric. Wala akong masasabi dyan, mga kababayan. Napakatalino sa math yan. Magpaturo kayo sa calculus niyan, parang binabasa lang niya yung calculus. Naku, pakatalino niyan, Sir Eric. Huwag kang mag-alala, Sir Eric, kasi ako naman ang pumuri sa'yo, hindi naman ang sarili mong bibig. Sabi kasi ng salita ng Diyos, puriin kayo ng ibang tao, wag ang sarili nyong bibig. Ayaw ko kasi yung nagbubuhat ng sariling bangko Pero ako, sir, ako naman pinupuri naman kita, hindi naman nanggaling sa'yo, na napakatalino tong professor ko na ito, mga kababayan, Sir Eric, Calculus, magaling sa math. Sir, nung nagturo ko nga, sir, may kursunada nga akong estudyante yung maliit sa industrial engineer. Hindi. Ano bang engineering ang kinukuha nun? Sa ang pangalan ng electrical ba yun? Nakursunadahan ko, sir. Yung kaklase ko dati na isang estudyante, ang ganda. Kaso nga lang, sir, alam mo, pinagsalitaan niya ako ng masama. Manliligaw ako. Pinagsalitaan niya ako ng masama. Kasi nanliligaw ako nun sa text. Kinuha ko yung number niya kay Adjonalisa, sir. Si Adjonalisa, di ba, nakilala mo ba yung estudyante mo, narandan mo, si Adjonalisa. Ilocano si Adjonalisa. Kinuha ko yung number. So, Adjonalisa, sabi ko, kasi Ilocano Ilocana. Kaya number ng klase mo yung maganda. Higay sa akin, text ko, kasi hindi pa naman uso text nag-chat nililigawan ko. Galit na galit. Siguro nakikita niya kasi ako siguro gwardiya ako sa PUP. Siguro sabi niya gwardiya ka lang, sabi siguro wala akong magagawa Saan na kayo mga yun Tapos Sir Eric, alam mo ba na may nagkursunada sa akin na babae diyan sa PUP, estudyante ng concern ng QABTE, yung QABTE dati, yung College of Business Teacher Education. Gagraduate ako nung kasi Octoberian ako Graduate ako ng kinaumagahan ngayon. Galing ako ng Isabela dahil pumunta ako sa nanay ko. Di pag uwi ko, nakipagkita yung babae. Pagod na pagod ako. Nakipagkita pa doon. Sinadya niya pa ako sa may bagyo na nga na parating sa may bagyo noon. Nakipagkita yung babae. Wala. Ang ginawa ko, dinate ko lang. Kumain kami, ganyan. Mabait ako sa estudyante. Alam nyo, sa PUP, mga kababayan, marami akong mga na-date na estudyante. Pero na-date bilang kaibigan. Hindi ko na-date na para lapas tanganin, o kaya magkaroon ng sexual intercourse. Hindi, mabait ako sa mga babae. Trinitreat ko sila as like a princess sa buhay. Halimbawa, may kaibigan ako, treat kita like a princess. Ganun ako. Rirespeto ko yung pagkababae mo bilang isang babae. I will treat you like a princess. Ganun ako. Halimbawa, may babaeng nakaskuan ko, treat kita parang prinsesa sa buhay ko. Ganun. Pero hindi na, pagsamantalahan kita na ito, magandang babae ito birahin mo na kaagad ng hindi. Hindi. Tinuruan tayo ng mabuti Kahit nga yung mga kaibigan ko
Alam nyo ba yung girlfriend ko, mayroon akong naka isang Ilocana kasi nagtitinda ng sinturon diyan sa SM. Nagtitinda siya ng sinturon. Nakilala ko siya Ilocana. Pinaalam ko pa nga sa girlfriend ko, "Mahal, may taga sa amin na dalaga ah. Lalabas lang kami, kakain lang kami." Kakain lang kami bilang parang tratong kapatid, no? Na hindi kahit na bagong kilala lang kami ng babae na komo maganda parang iisipin mo, sex na kaagad. Ay, hindi ganon, hindi ganon. Hindi ako ganon. Kumain kaming dalawa, nagkwentuhan kami, then pinauwi ko na, ganon. Hindi ko man ninawakan ang kamay, nahiyaman ako. Oh, ganon ako, kuwan ako kuwan tayo may pagpipigil tayo. Sabi kasi ng salita ng Diyos, mabuhay kayong may pagpipigil sa panahong ito. Yan. Good AM insan, sabi nung aking pinsan dyan sa France, Gerald Ariola, no, ng Team Crowd 1 France. Ayan. Bro, proud ako sa ginagawa mong maagang kagalakan. Napakaganda ng umpisang umaga. Good vibes, sabi ni Sis Caroline, no. Ayan. Hello din po sa inyo, Ma'am Caroline. Ingat po kayo dyan. Sana mag-isip okay ang lahat. Gandang umaga sa makinig. Sabi ni Sir Brad Noel. Opo. Ayan, good morning, sabi naman ni Sis Irlinda Walker dyan sa United Kingdom, ano? Nakikwento ko yung buhay ko, no, sa inyo. Okay naman magkwento ng buhay, mga kababayan, kasi alam nyo po ba, ang ating buhay pagdating ng araw, sinusulat kaya ng Diyos yan? Sinusulat niya kaya sa isang aklat ng buhay? Kaya nga sabi niya, pero ang sinusulat ng Diyos, yung tinuturo sa amin ng mga ngaral namin, yung nasa 3:15 ng kanyata, sabi niya, nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nag-asang usapan, sabi niya, at pinakinggan ng Panginoon at dininig ang isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya sa mga natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Alam niyo po ba, pagdating ng araw, yung talambuhay ng isang tao na natatakot sa Diyos, yung mga natatakot sa Diyos, nakasulat sa aklat ng buhay. Nakasulat. Sabi ng mga aral, pag pinapakinggan ko, natutuwa yung buhay ko. Kasi halimbawa sa araw na to, gumawa ka ng mabuti, sinusulat ng Diyos sa yung buhay mo sa aklat ng buhay. Si Sis Irlinda, no, sa UK, gumawa ng mabuti ito. Pinakain niya yung isang dukha. Susunod na araw naman gumawa ka ng mabuti. Si Sis Irlinda, nagpakain siya sa mga bulag, kinalinga niya yung isang bulag, yung isang pilay, mga ganon. Yung palang buhay natin pagdating ng araw, no, mga kababayan, for your kaalaman, biblically, dahil tinuturo sa amin, abay, sinusulat pala ng Diyos yan doon sa aklat ng buhay. Lahat ng ginagawa pala ng tao na mabuti sa kanyang kapwa, nakasulat pala. Sabi niya, ito isusulat ko na talata para mabasa nyo. Mamaya dito, i-edit ko tong video. Sabi niya, nagsang-usapan, sabi niya, at isang aklat ng alaala ang nasulat sa harap niya. Sa kanila'y nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Pagka gumagawa ka pala ng mabuti, sinusulat pala ng Diyos yan. Sinusulat ng Diyos, Ayan, acknowledge si Ma'am. Good morning po, sir, sabi niya. Ewan ko kung anong pangalan nito, nakasulat, Japon, Sige, Ohama gozaimasu. Magandang umaga, DJ Junior, sabi ni Brad King, no? Anong DJ ka dyan, no? Wala man akong no? Wala man akong sukat ipagmapuri sa aking sarili, kundi sabi ng Biblia, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon, sabi ng Biblia. Yan ang virtue na aking nababasa, yung aking natututunan salita ng Diyos. Pag nagmapuri ka, huwag kang magmapuri sa sarili mo, kundi magmapuri ka sa Panginoon, sabi ng Biblia. Yan. Good morning, kuya, sabi ni May sa Silis Pasilan. Yung aking kaibigan pala, na si May. Yan sa PUP, yung aking mabait na kaibigan ko ito. Ilan na ang anak mo, May? Ilan na anak mo, no? Balak ko nga pumasyal sa PUP. Kaso nga lang, minsan, alam nyo, nagkukulang ako ng mabuting pagkakataon. Kaya, sabi ng Diyos talaga, samantalang tayo may pagkakataon, sabi niya, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasangbahay sa pananampalataya. Kasi,
yung mga pagkakataon na mabuti minsan hindi natin nagagawa eh. Kaya samantalang tayo may pagkakataon gaya ngayon, hindi lahat ng pagkakataon nakakapag-live ako sa umaga eh. Baka pagdating ng araw na pagkatapos ng COVID-19 virus, di na ako makakapag-live eh. Eh sabi ng Biblia, samantalang tayo may pagkakataon eh, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat eh. Di samantalang may pagkakataon di mag-live ka na ng mag-live. kasi kapag patapos ng coronavirus ay ewan ko lang kung makakapag-live pa ako mga kababayan ano. Ayan. Sabi ni Maylin ano, wala pa kuya dalaw ka kay Ma'am Dadet. Oh, balak ko nga makapasyal kay Ma'am Dadet ading eh. Ayan. Ohayo gozaimasu. Si Ma'am Elisa pala yan. Akala ko yung isang kasama kong yung kakilala kong ganyan din na crowd one na Japan din ang pangalan. Kau pala yan, Ma'am. Yan. Good morning kay Ma'am Nimpa Sarmiento, no? Ayun, ganun talaga mga kababayan, ano. Napakasarap. Alam nyo, napakasarap, napakaligaya ang may Diyos ka sa buhay. Napakaligaya kahit na minsan nakakaramdam ka ng parang kabiguan sa buhay, nakakaramdam ka ng parang kumbaga parang sa buhay mo inakukon ka na. Eh kung mayroon kang Diyos sa buhay, eh sabi ng Diyos eh, makigalak kayo sa nagsisigalak, sabi niya eh. Yung kapighatian, parang mayroong talata sa Biblia na ganun eh, na imbis na yung kapighatian sa'yo, eh yun ang ikinagagalak mo. Na kahit nahihirapan ka, natutuwa pa yung kalooban mo, mayroong ganun eh, mayroong ganun. Sana ipaalaala ng Diyos sa akin yung talata na yun, nakalimutan ko na. Sabi niya eh, halimbawa yung, ibigay mo nga Brad King dito, ikuan mo nga rito, no? Na halimbawa eh, yung kapighatian sa'yo, eh, nagiging kasayahan sa'yo, na habang napipighati ka sa buhay, natutuwa na, ngumingiti ka naman, parang gano'n, na masaya ka naman. Gano'n eh, kasi bigayan ng Espiritu Santo yung kasayahan. Lalo kung may pag-ibig ka sa kapwa, no? Kahit na minsan nakagawa na nga yung tao ng kasalanan sa'yo, kung minamahal mo eh. Alam nyo po ba yung kapatid ko na yung sumundo sa akin kahapon sa live? Kahit nakakagawa yan sa akin ng minsan eh, yung ayaw ko eh. Pero dahil sa pagmamahal ko, alam nyo, yung pag-ibig, nawawala yan kung may pag-ibig ka, kahit galit ka sa tao. Kahit na galit ka na minsan sa tao, nakakawala. Dahil sa pag-ibig, alam nyo, napakaganda mga kababayan, yung may pag-ibig tayo. May pag-ibig tayo sa isa't isa. Siyempre, kasi ang Diyos kasi ay pag-ibig. Siya yung unang umibig sa atin. Kaya nararapat lang na tayong mga tao is mag-ibigan din. Lalo ngayon sa kapanahunan na ito ni COVID-19 virus. Abay, kung nakita mo yung kapitbahay mo na walang pagkain at medyo maluwag-luwag ka, bigyan mo pagkain. Yan, magpakita ka ng pag-ibig sa kapwa. Yan. Maging uliran ka. Kumbaga, katulad namin, mga kabataan, mga kwan pa kami, mga binata. Sabi ng sulat ni Apostol Pablo ay, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan. Dapat mataglay natin yung ganun na nabubuhay tayo sa pananampalataya, pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig at sa pananampalataya sa kalinisan. Yan. Sapagkat ang pag-ibig yan, ay nagtatakip ng mga kasalanan. Kaya kapag marunong tayong umibig sa kapwa, no, pag may kasalanan tayo sa Diyos, natatakpan yan eh. Natatakpan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig. Yung pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi, sa pananampalatayang hindi paimbabaw, sabi niya. Kaya mag-ibigan tayo mga kababayan. Sa panahon na ito is magdamayan tayo, dapat mayroon tayong compassion sa isa't isa. Ibigin mo ang iyong sarili ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili, sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi ng Diyos. Yun ang pangalawang utos. Unang-una, siyempre, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. Ito ang pangunang utos, sabi niya. At yung pangalawa is ibigin mo naman ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayan. Acknowledge din si Ninong Joey Hernandez dyan sa Amerika, no?
JR, sabi niya, musta JR, good morning, sabi niya. Si Ninong Joey, mabait ito. Maraming nilulutong ulam to, kaya sabi ko sa kanya, laging nagluluto ng mga masasarap na pagkain. Sabi ko, sarap nyo naman maging kapitbahay. pag kayong kapitbahay mga kababayan, laging nagluluto ng masarap na ulam. Lagi kanyang binibigyan ng, sabi sa Ilocano, padigo. Sarap yan. Sarap na kapitbahay naman, ano. Sana magkaroon din ako ng kapitbahay. Naglilitsyon, nagluluto ng adobo, nagluluto ng chicken curry, tapos binibigyan niya ako. Sarap na kapitbahay, ano. Ayan. Correct ka dyan, huwag kang madamot sa kapwa. Opo, huwag po tayong madamot sa kapwa, sabi si Sis Caroline, no? Hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak. Yan, Brad King. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak tayo sa ating kapighatian. Na nalalaman natin, sabi niya, ng ating kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Ayan. Dapat ganon. Nagagalak tayo sa ating kapighatian. Kaya nga napapansin nyo sa akin, wala akong reklamo kahit puyat ako, wala akong reklamo. Parang masayang-masaya pa nga ako kahit napupuyat at napapagod ako. Meron na isa dyan, yung si Sis ko, sasampalin na kita, ng katwiran, pinagmumura ko na nga ng tinanga-tanga ko na nga kahapon. Dahil yung sinend kasi sa GC ni Brad Rafael na tungkol dun sa nagrereklamo na doktor, yung practitioner na sabi niya, buti pa ikaw, kasama mo ang pamilya mo, ako, nandito ako sa naka-frontline. Sabi ko sa kanya, hindi katwiran ng isang matalinong doktor yan, na nagrereklamo siya, parang nag-iimot siya sa sarili niya na dahil daw sa nangyayari sa kanya, na ikaw, buti daw sa'yo, yung pamilya mo, kasama mo siya daw, hindi. Medical practitioner ka, yan ang kinuha mong kurso mo halimbawa man, nasabi ko, napapalagay kang frontliner ngayon sa COVID virus, abay, magtiis ka. Manalangin ka sa Diyos para ingatan ka ng Diyos sa buhay mo na hindi ka may samang mamamatay doon sa katulad ng mga doktor na mamatay. Dahil yan ang profession mo. Yan ang sinumpaan mo nung nag-oath-taking ka, di ba? May oath-taking yan. Ano bang oath-taking mo, di ba? To save lives. To save lives. Isang doktor ka, nag-iimot ka ng gano'n na buti pa sa'yo ang pamilya mo, kasama mo ako, hindi, mga gano'n. Hindi ka doktor na karapat dapat noon, sabi ko. Pinagsalitaan ba naman ako itong babae na itong bobo na itong babae na itong tanga na ito, na nurse dyan sa Saudi Arabia, na sabi niya, mali daw yung katwiran ko. Gaga ka pala, kako sa kanya tanga ka pala, kako sa kanya doktor ka, natural na kwan ka, sabi ko sa kanya, nakafront ka sa ganyan, abay, magtiis ka. Yan ang profesyon mo. Yung mga sundalo nga yung sundalo, inisip ba ng sundalo na papatayin siya ng kalaban niya? Inisip ba niya na kahit gaano kahirap, katulad nung nangyari sa yung anong tawag niyan, yung diyan sa yung Abu Sayyaf noon, anong pangalan niyan, yung gera na yan, yung mga sundalo noon, hindi nga nila inisip yung mamamatay sila. Nagreklamo ba sila sa gobyerno noon na sinabi ba naman nila, buti pa ikaw, nandiyan ka lang, paupo-upo pa, duyan-duyan, kami nandito, kami nakikipaglaban sa Abu Sayyaf, malapit na kaming mamatay dahil mga M203 na binabaril sa amin. Ginaganon ba na tayo ng mga sundalo noon? Di ba hindi? Profession nila yun kung halimbawa doon sila namatay sa paglilingkod nila doon sa kanilang ginagawang katungkulin, mabuting kamatayan yun. Itong gago na itong nurse na ito, sasampalin na kita ng katwiran, napakabobong talaga sabi ko nga sa kanya, kung lahat ng mga doktor ganyan ang sasabihin nila na parang nag-iimot sila sa sarili nila, sasabihin nila na buti pa ikaw, kasama mo pamilya mo, kami nandito, kami nakafront sa kwan. Hindi na maganda ang mangyayari sa Pilipinas noon kung lahat ng mga doktor katulad ng ganyan, o kaya medical practitioner, reklamador. Halimbawa kayo, mga medical practitioner kayo, bilang inaaralan ng mabuti, di magtiis kayo, wag na kayong mag-imot na kung ano-ano pang sasabihin nyo, nakakasakit kayo sa kalooban ng iba. Kung alam lang namin yan, di kami na lang. Kung alam ko lang, ako na lang. Ordinary, hindi naman ako marunong maggamot dahil di naman yan ang kwan ko, ang aking profesyon, profesyon mo yan, alangan naman yung profesyon, janitress, yan, ikaw, janitress, ikaw muna ang magpa-front, at ako naman ang tagawalis, alangan naman pwede mong gawin ng ganun, anong malay ng janitress, hindi niya naman pinag-aralan yan, tanga, gagat kalahati, sarap sampalin Tapos sasabihan niya ba naman ako na mali daw yung katwiran ko? Sabi niya, parang wala daw akong pagmamahal. Alam mo, yung medical practitioner sa kalooban ko, mahal na mahal kong lahat. Alam mo, nagdadamdam nga yung loob ko minsan na naaawa ako kahit sa mga sundalo na frontliner, yung mga pulis.
na may mga tinatamaan ng kwan. Nagdadamdam ako, sabi ko, kawaawa naman Panginoon, ingatan mo itong mga tao na ito. Sinasama ko nga sa panalangin yan eh. Ingatan mo ito, lalo yung mga doktor, yung mga nurse na nakaprant sa mga sakit. Kasi syempre, ikaw nga ang nakaprant sa sakit ng mga tao, di syempre, sabi nga nila sa kasabihan, malapit ka sa kalan, ikaw ang unang mauulingan o ikaw ang unang mapapaso. Ay ba eh, mali yung katwiran ko daw, sabi nung tanga na babae na yan na nurse ka pa naman, gagat kalahati. Sarap mo ay. Kung siguro kung magkatabi lang tayo siguro eh, aalisin ko yung buhok mo siguro, sasabunutan kita sa katangahan mo eh. Eh ako pa naman ang labanan mo sa katwiran, eh wala ka sa katwiran, gagat kalahati ka. Kung hindi lang kita mahal, hindi kita pagsasabihan, kung wala lang akong pag-ibig sa iyo na pag-ibig mula sa Diyos, hindi kita pagsasabihan ng ganyan, nasasawayin sa mali mong paniniwala eh. Yung mga doktor, syempre, mahal natin ang mga doktor, pero may doktor dyan na nag-iimot na sinasabi niya na, buti pa ikaw kasama mo pamilya mo, eh ako wala, nandito ako nakaprant. Eh magtiis ka, imbis na ganun ang gagawin mo na parang nag-iimot pa para makaawa effect ka sa tao, eh manalangin ka na lang sa Diyos ng lihim, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, sa pagganap ko ng tungkulin na ito, eh napapalapit ako sa kamatayan dito sa coronavirus. Sana, Panginoon, ingatan mo po ako, wag mo po akong pababayaan. Kasi isama mo na rin ang aking pamilya. Sa pagganap ko ng tungkulin na ito, tong araw na ito, Ama, eh, sana naman maawa ka sa akin, Panginoon. Marami akong mga binubuhay. Kung marami kang binubuhay, ganun ang ibulong mo. Ganun ang ipanalangin mo. Gagot kalahati ka pala, ano, dahil lalaki ka. Eh, sumama rin yung isang gagat kalahati na yung babae na yun na nurse daw dyan. Ay, sasampaling kita, wala kang alam na katwiran, nurse ka pa naman, gaga. Ay! Kakainis, ano? Okay. Love your neighbor and love your enemy as yourself, sabi ng Biblia. Sabi kasi ng Biblia, no, idalangin ninyo, ibigin ninyo ang lahat ng tao. Alam ko yan, iibigin ko, pero yan, kailangan mong sawayin sa mali. Sawayin mo. Hindi ko naman mo sinaway ko ng ganun, igalit na ako, hindi. Sinaway ko kasi, ang kasulatan, sabi naman ng Biblia, ay kinasihan din naman na upang mapapakinabangan mo sa pagtuturo at pagsansala sa pagsuway sa ikatututo ng nasa katwiran, sabi ng ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tinuruan tayo ng gawang mabuti eh. Kaya dapat sawayin nating may kabagsikan yung mga tao. Yung mga ngaral ng Diyos kasi, sinasaway niya kami eh. Yung mga ngaral namin, sinasaway niya kami na may kabagsikan. Dahil dito, sabi niya, ang patotoo ay tunay. Dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sila sa pananampalataya. Mali ang kanyang paniniwala, paniniwalang galing sa butas ng ilong eh. Ay, mga kababayan, magising na kayo. Huwag kayong maging mga mangmang, sabi ng Diyos, kundi unawain nyo ang mabuting kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging tanga. Binigyan tayo ng Diyos ng common sense. Gamitin natin ang common sense natin. Gamitin natin ang utak natin. Minsan kasi ang common sense hindi na naging common eh. Minsan na wala nang sense, common na lang ang meron. Ay, nako. Sige. Maraming salamat po sa inyo, no? At relax lang, sabi ni Ma'am Elisa, no? JR, sino yung kasama mo dyan? Wala, Ninong. Alam mo, Ninong Joey, no? Sabi yung si Brad King ito, si Brad Nuno eh. Sabi niya, may Nuno dyan, sabi. Visit ako nung nakaraan. Inis ako. Puro Nuno ang nasa isip mo, kako sa kanya. Eh, ito si Brad King kasi, Nuno ng Nuno eh. Alam niyo po ba, ang lingkod ng Diyos, alam niyo si Satanas, pag nakakarinig ng salita ng Diyos, tumatakas yan, natatakot yan. Hindi siya pwedeng kwan eh. Kahit nga yung pagsalangsang mo lang eh, halimbawa, gusto ni Satanas, mag-beer house ka, ayaw mo, sabi ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pedro, magsisalangsang kayo sa dyablo at siya tatakas sa inyo, sabi niya. Pasakop kayo sa Diyos, sabi niya. Datapot magsisalangsang kayo sa dyablo at siya'y tatakas sa inyo. Yung palang gusto ni Satanas, sasalangsangin mo, tatakas siya sa'yo. Tatakas siya. Sabi ng salita ng Diyos yan eh. Pasakop ka sa Diyos. Unang-una pala, pasakop ka sa Diyos. Paano ka magpasakop? Sundin mo yung kanyang utos. Magsisalangsang kayo sa dyablo at siya'y tatakas sa inyo. Gusto ni Satanas, mag-beer house ka. Sasalang-salingin mo siya, tatakas siya. Parang ganito, sabi ng mga ngaral ko. Di ba may nagbebenta ng ref?
Pag inaalok ka, kinakausap-usap mo siya, babalik-balikan ka nung nagbebenta ng rep. Babalik-balikan ka nun. Pero kung wag mo siyang kausapin, pabayaan mo, sabihin mong ayaw mo, aalis na yung bebenta ng rep, di ka niya babalikan eh. Ganun pala si Satanas. Kaya, halimbawa, may inaalok siyang hindi maganda. Sa Facebook nga, napakaraming inaalok si Satanas dyan sa Facebook eh. Meron pa nga dyan sa mga group, nagsisix, mga pinupos ng mga walang magawang matino na tao dito sa mundo. Kaya ginagawa ko, hinahide ko minsan. Iyo kong makita. Hinahide ko pag nakita ko. O kaya nilalagpasan ko na lang. Sabi ng Diyos, datapot layuan ninyo ang anyo ng masama. Layuan ninyo ang anyo ng masama, sabi niya. Yung natatakot sa Diyos, nilalayuan niya yung anyo ng masama. Na anyo pa lang hindi pa yun ang masama. Lalayuan mo na eh. Lalayuan mo na. Halimbawa, anyo ng masama. Anyo ng masama yung pinupos nilang mga bold dyan. Kung nakita mo yan, anyo ng masama, dilagpasan mo na, i-scroll mo na, ayaw mo na. Kasi anyo pa lang yan eh. Masama na yan eh. Diba? Tinuruan lang tayo ng Diyos ng mabuti. Kaya salamat sa Diyos na isi-share ko naman sa inyo mga kababayan. Wala namang ibang JR na mag-share pa sa inyo. Iisa lang si Juanito Serbanda Jr. sa buong mundo. No? Maliban lang kung magkaanak ako, no? Juanito Serbanda Jr. III naman na pag nagkaanak ako, no? At yung aking future ninong dyan, si Ninong Joey, no? Saka si Ninang Jazz. Yan ang aking future ninong, mga magaganda at ang mga magwapong mga ninong at ninang sa buong mundo. Ayan. Stay safe everyone, JR. Yung aking ninong yan. Mabait yung ninong ko na yan. Hindi pa ako nakikita personal yan. Si Ninang Jazz pa lang yung nakita ko personal dito sa Pilipinas nung umuwi galing sa Amerika. 2 beses kami nagkita. Ayan. Kasama ko yung mga bata, yung anak niya si Kevin, saka yung kapatid ko si Princess, no. Saka yung mga anak ni Ninang Jazz, sila Sophia, ganyan. Nakita ko yung personal. Na si Ninang Jazz, ang ganda ni Ninang Jazz, akala mo dalaga. Ninong Joey, no? Kuwang ka na, Ninong Joey, pinikot mo na naman si Ninang Jazz eh. Gwapo naman si Ninong Joey, gwapo naman. Sabi ko, ganda ni Ninang Jazz. Parang artistahin kaya. Nakita ko personal. Siya pa lang yung nakita ko sa kasi ninong ko na sa UK. Ninong sa UK yung nakipagkita sa akin na dinala niya ako sa Mindoro, no. Ayan, salamat sa share mo, bro, sabi ni Sis Caroline, no? Siguro mga kababayan, magpaalam na ako, maliwanag na kasi. Magpe-prepare na rin po ako ng kwan at magja-jogging na rin ulit po ako habang magandang panahon. Samantalahin ko kasi ito mga kababayan habang lockdown. Sige, jogging, live. Pero pagkatapos nito, wala na kasing live. Dahil siyempre, busy na ako papuntang ibang lugar kung ano-ano, kung saan-saan na. Kaya sasamantalahin ko, samantalong tayong may pagkakataon, magsigawa na tayo ng mabuti sa lahat. Mabuti naman yung ginagawa ko kasi awa ng Diyos, nagsishare naman ako, no. Webinar, Brad King, webinar. Yung sinasabi mo sa akin na idea, maganda yun eh. Yung projector na maliit, tapos itatama mo na lang kahit sa pader. Siguro, pag okay na yung lockdown, siguro makakabili ako ng ganyan, ano. Okay naman yung ganyan, Brad King. Yung suggestion mo na maganda. Kasi gusto ko rin maganda, syempre. Ayoko naman yung presentation ko na pangit eh. Gusto ko lagi maganda. Kaya nga nag-base ako ng damit eh. Di ba laging parang gusgusin yung suot ko. Kasi mahilig ako sa mga puting mga butas-butas na luma, na yung maganda pa, yung mabango. Okay lang sa akin yun eh. Total nasa bahay lang naman ako hindi naman ako kailangan magsuot ng maganda. Pero kahapon nag-base talaga ako. Siyempre, presentation yun eh. Sabi ni Sir Edward sa akin, Sir Edward Leong, yung sa CMD kasi, sabi niya, pagka nagpe-present ka, sabi niya sa akin, yun naman ang natutunan ko sa may-ari ng CMD eh. Na yung may-ari kasi mabait sa akin, yung may-ari niyan, inaakbayan nga ako niyan, kinakausap niya ako. Kakaiba, sabi nga ng mga taga-HCI eh, bakit ganun inaakbayan ka, kami hindi? Bakit ikaw kinakausap ka, bakit kami hindi? Siyempre, iba yung kwan ko eh, iba yung binigay ng Diyos na karisma. Ay, karisma ba? Pwede ba yung gamitin sa term na karisma, no? Sa Kristiyano? Parang hindi, no? Merong kumbaga sabi nila, pendant daw. Parang apple of the eye ka ng may-ari, kaya gustong-gusto ka niya. Sabi ni Sir Edward sa akin, Edward yung may-ari ng CMD, JR, pag nagpe-present ka, sabi niya, kailangan malinis ang damit mo. Kaya nga natuto akong mag-base, mga kababayan eh. Nung una, gusgusin kaya ako niyan. Hindi ako marunong eh. Pero sabi nung Sir Edward, kailangan daw maganda yung ayos ng damit mo, maganda. Kaya bumili ako ng mga damit kong magaganda. Awat tulo ng Diyos, ano. Kaya sabi nung, oy, gwapo, gwapuhin mo mukha mo.
Sabi na sa akin, "Oh, gwapo mo naman." Pag nakabihis ako, gwapo daw ako. Pero pag hindi ako nakabihis, gusgusin. Eh, hindi nga ako nagbihis eh. Di syempre gusgusin. Eh, inayos ko buhok ko. Gupit. Kailangan gupit. Sabi ko sa kapatid ko, kuha ka, gupitan mo ako bago ako mag-present. Kailangan gwapo presentation. Gwapo rin nagpe-present. Pinuri ang sarili. Pinuri ang sarili. Kaya sabi ng mga kawan, wow, gwapo. Sabi ng mga kawan, eh, mga kasamahan ko nakita nila, nagbihis ako ng umaga, nag-ayos ako ng damit. Di nagbihis ako ng bagong damit. Wow, sabi niya, saan ang lakad mo? May date kaya ta, gwapo, sabi sa akin. Gwapo anong hindi uso ang tao, di ba? Pero ngayon uso ng tao, hindi na gwapo. Ay, ako nakakatuwa. Ang sarap ng kalooban, ano? Maging masaya tayo, mga kababayan. Maganda masaya. Sabi ng Biblia, ang masayaing puso, mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diway, tumutuyo ng buto. Sabi sa Kawikaan. Kailangan tayo daw lagi, araw-araw laging masaya. Kasi pag malungkot ka, tignan mo, magkakasakit ka ng depression o kaya stress, di ba? Ay. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. O, tamo, si Sis Caroline natutong tumawag ng Diyos, natutong magpasalamat. Di ba? Sige po, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito, mga kababayan. Ano? Salamat sa Panginoon sa binibigay niya sa atin na buhay at kalakasan. Salamat sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating buhay, lalong-lalo na itong lumalaganap na COVID virus na ito. Ay sana ingatan tayong lahat ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng aking mga kaibigan, sa lahat ng aking kamag-anak, lahat ng aking mga kababayan, lahat ng mga doktor, mga nurses na nasa frontliner, mga sundalo, mga pulis. Sana ingatan ng Panginoon. Ingatan sana ng Panginoon ang ating Pangulo. Ingatan sana ng Panginoon ang ating mga kababayan na nasa gobyerno na nanunungkulan sa atin. At lahat ng mga tao sa mundo, sana ingatan ng Panginoon. At sana matapos na ito sa tulong at awa ng Diyos, magtulong-tulong tayong manalangin, mga kababayan, na matapos na itong problema na ito. Alam nyo, kung ang tao nga lang magbalik loob sa Diyos, lahat wawalain, sabi nga ng mga ngaral ko, ang salot na ito eh. Kaya ng Diyos ito, na yung Diyos ba naman na makapangyarihan eh. Pero pinahintulot na rin ng Diyos ito, na ayon dun sa hula sa Biblia na nandun yung kabayong maputla na nagsasaboy ng masama, no, na sabi sa Apokalipsis 6:8 yata yun, magbasa na lang kayo. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya, no, mga kababayan. Kung may nagawa ang Diyos na kabutihan sa pamilya mo, abay magpasalamat ka. Walang katumbas na pera. Alam mo, ang kaligtasan mo ngayon sa panahon na to, yung COVID virus na to, walang katumbas na pera ito. Halimbawa, iningatan ka ng Diyos sa coronavirus na hindi ka nagkasakit, walang katumbas na pera ito. Kahit pera mo ang buong mundo, nasa sayo na. Kung tinamaan ka at kinamatay mo na, hindi mo magagamit. Tignan nyo sa Italy, daming mga namamatay, mga mayayaman. Na-save ba sila ng pera nila? Ha? Na-save ba sila ang pera nila? Wala eh. Si Steve Jobs nga may-ari ng Apple eh. Hindi nga niya na-save ang buhay niya eh. Ang dami siyang pera. Kaya sabi ni Lucas, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sabi niya. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kasaganaan ng tinatangkilik mo eh. Kahit mahirap ang buhay mo ngayon, nagdidildil ka ng asin, kung wala ka naman sakit, abay, masaya ka na. Kahit nga halimbawa, lechon ang araw-araw na pagkain mo, tamaan ka ng coronavirus, tigok ka na, wala ka na. Sige po, maraming salamat po, mga kababayan. Ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masabi.